Hala ka, si Beyonce daw, nabubuli na daw, ayon kay Kepeso. So, panibagong araw mga kabady, welcome back sa ating YouTube channel at reaksyon na natin tong premiere kanina ni Ate Bupel at may love shoutout kay Ate Bupel. Pahiram muna ng content mo ha at re-reactionan lang din natin. At wag na natin patagalin mga kabady, may love shoutout sa inyong lahat at tara, let's go! Muli nagbabalik po ang inyong lingkod, mega love shout out sa ating lahat. Sa lahat natin mga minamahal na viewers, saan na kayong sulok ng mundo. Ayan, isang magandang umaga, tanghali at gabi. So tuloy-tuloy na tayo at nakita nyo sa ating thumbnail, Beyonce nabubuli daw sa school. Ayon kay Kapeso. Nabubuli daw, ha? Ano ba yan? Nakatik ko sa akin to. Nabubuli daw. Bakit, ha? Sa iyo lang nakarinig. Sa iyo lang nakarinig. Kaming lahat na mga sambayan ng manonood. Ha? Sa iyo nagmula ang salitang di umano ay nabubuli daw si Beyonce. Samantalang masaya siya. O di ba? Siya lang yung nabubuli na masaya. Eh akala ko ba hindi kayo apektado sa mga sinasabi ng mga tao na negative? Yun yung mga kabady no, bago tayo magpatuloy dyan. Yun yung sinabi ko nung umpisa pa lang. Na yung ginawa niya kay Kuya Val, parang nakakahiya lumabas ng bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi buong mundo yung nakapanood nun eh. So ngayon, kapag lalabas ka ng bahay nyo, yung mga tao nakakapanood yan, lalo na't nakasubaybay yan sa Kalingap at lalo na kay Kuya Val. So, ang mangyayari dyan, yung mga tao dyan sa paligid nila, kahit dyan lang sa barangay nila, kapag lalabasan yan ng bahay, yung magkasalubong sila, hindi mo masasabi na wala silang masasabi din sa pamilya na yan. Kahit ni isa sa kanila lumabas ng bahay. Di ba mga kabady? Parang ang hirap, no? Parang kung ako sa sitwasyon niya, parang nakakatunaw sa hiya dahil pag-usap-usapan ka sa buong mundo. Nationwide, doon sa Rafi Tulfo, lalo na isa lang naman na charity vlogger sila ka Kuya Val, na kung saan ang dami ng natulungan at nasubaybayan din sila ng mga kababayan nila dyan sa lugar nila. So, continue tayo mga kabady. Bang nasasaksihan sa kanyang life. At walang nababanggit ayon niya kay Ining. Ano kay Ining? Ayon niya kay Iking ay okay lang si Beyonce at is strong. Bakit? Ayon sa iyo. Di umano ay nabubuli. Labas ka na dito. Huwag ka na maglabas sa mga ganyan pahayagan. Katupagin mo na lang ay ang problema mo. Kung ano man ang problema mo kinakaharap. Mismo. Bakit niya papapakialaman yung personal na issue ni Beyonce, kung ano man yung mga issue dyan sa kanya, bakit hindi niya lang asikasuhin kung anong meron siya? Lalo na't may kinakaharap din siya. So, dyan natin nakikita mga kabady, na batay nga sa sinabi ni Ate Bupil kanina, si Dr. Love nagsabi nga na okay naman siya, strong naman daw siya. Pero dito kay Kapeso, si Kapeso mismo ang nanglalaglag sa pamilyang Batalero, lalo na kay Beyonce. Iisang team lang sila, iisang community lang sila, pero hindi pa pare-parehas yung mga sinasabi nila dito sa social media. Hindi pa magkatugma yung mga binibitawan nilang salita para lang maprotektahan nila yung image ni Beyonce sa karamihan. Pero yun nga, kahit anong tago mo ng katotohanan, lalabas at lalabas din. At talagang dyan din kayo mahuhuli sa sarili nyong bunganga dahil nga, basa nga bunganga nyo. Bakit mo nasabi na nabubuli? Maglabas ka ng sapat na resibo. Bakit dito nabanggit mo na pwede raw kasuhan ng pananakot? Abay, bakit? Parang gusto mo damay-damay, magkakaso din. Sa Bal Santos Matulang. Ha? Ay, sino pa ba? Pakinggan muna natin. Nagpunta daw sila ng cybercrime at binerify, Jeanette, kung may kaso ang Beyonce. Ayun, nagpunta daw sila sa cybercrime, chinek daw kung may kaso si Beyonce at ang pamilya niya. So, hindi pa naman yan makikita kung may kaso sila kasi nga, hindi pa naman na-file yan, hihiring pa lang sila. Siguro, kaya clear pa yung result ng pag-check nila kasi hindi pa nakatanggap ng sabuina. Or, nakatanggap man ng sabuina, pero hindi pa nakarecord sa cybercrime yung kaso nila kasi lilitisin pa yan. Hindi naman porket nakatanggap ka ng sabuina or hindi naman porket na nag-file sa'yo ng kaso, automatic may record ka na kaagad. Ano lang mga kabady sa pag-intindi ko lang about sa mag-file ng case. Kasi i-ano nyo lang ako, i-correct nyo lang ako if mali ako. Kasi, parang katulad din kapag kukuha ka ng NBI, katulad nito,
nagsampa na si Kuya Val ng kaso, hindi pa naman nahatulan, pagkukuha ng NBI clearance mo, habang nililitis pa yan, habang umuusad pa yan, clear pa yung NBI clearance mo, wala pang record dyan. Kasi nga, nililitis pa lang. Hindi pa na-approvean, hindi pa na-declare na talagang may kaso ka. Kumbaga, inaano pa lang kayo dyan, iniimbestigahan pa lang kayo both side dyan kung ano magiging hatol sa bandang huli. So, ganyan. So, chinek nila sa cybercrime, wala daw record. So, totally, wala pa namang record yan kasi hindi pa naman, hindi pa naman na ano talaga yan, hindi pa na, ano tawag ng mga kabady? Hindi pa kasi nahatulan yan, kaya clear pa yung record nila dyan sa cybercrime. Pwera lang kung matalo sila kapeso at may sabuy na din sila Vianse, pero sa palagay ko, at sa dami kong napanood na reactor ng Kalingap, meron at meron din eh. Mas nauna lang yung kay kapeso na sabuy na. So, continue tayo mga kabady. Subalit wala at siya lang daw ang kinasuhan. Ngayon, pananakot daw yun dahil sinasabi kakasuhan daw. Itong pamilya, subalit wala. Pwede na raw kasuhan. Grabe naman. Hindi naman porket pagsabi ni Kuya Val, nakakasuhan kayo, in 24 hours, automatic andyan agad yung kaso ninyo. Madami pang proseso yan. Marami pang ginagawang mga step by step dyan bago kayo magkaroon ng record ng kaso. Hindi yan sa pananakot. Katulad yan, sinabihan ka na magkakaso si Kuya Val. Kung pananakot yan, bakit nandito na kayo ngayon? Bakit magkakaroon kayo ng hearing sa Lunes? Yan pa yung inaabangan kung sino pa yung tatlo na makakatanggap ng sabuy na. Kasi nung Friday lang pinadala sa kay Kapeso eh. So, may tendency na sa Lunes, mayroong bagong tatlo na makakatanggap pa. At huwag kayong magpakampante, Batalero family, na hindi kayo kasama dyan. Kasi sa inyo nagsimula eh. Kayo yung nasa fronty dyan. Kasi kung hindi kayo nagpatulfo at hindi kayo nagpadala sa mga negatibong tao dyan sa paligid ninyo, hindi kayo aabot sa ganito. Kaya wag muna kayong magsaya na wala kayong kaso at wala kayong record doon sa cybercrime. Magaling mag-advise. Ha? Ay ikaw, focus ka sa iyong problema ang kinakaharap. Hindi yung sasabihin mo pa ay pwede na kasuhan. Ay, teka muna. Nanakot nga ba ang Bal Santos Matubang? Iyan ang tanong. Yan ang tanong kung nananakot ba si Kuya Bal. Hindi sa pananakot yan. Kung baga, nung umpisa pa lang, nagsabi na si Kuya Bal para ma-warningan na kayo. Pero kayo, patuloy pa din kayo sa pinangbabalahura nyo sa ama ng tahanan. At lalong-lalo na dinadamay nyo na yung negosyo at yung community mismo ng Kalingap. So, hindi pa nanakot yan, lalo na ngayon. May pruweba na. Ikaw mismo nakatanggap na ng love letter dyan. Ibig ba sabihin, kakasuhan mo si Kuya Bal dahil sa nagkaroon ka na ng sabi na, natakot ka dahil sa pananakot niya, na kung saan, nandyan na sa'yo, hawak mo na? Hindi to nag-iisip si Kapeso. Yung ano niya lang sa kanya is yung pansarili niya lang. Nananakot nga ba? Oo, bawang katotohanan ang kanyang sinasabi ni Bal Santos Matubang. Wala ka dito binig ka. Sino ba kalaban mo? O, natural, sino ba ang ginagaya mo? Maus-maus ng boses. Sino ba? Yung araw-gabi na tinatapik mong prinsipe at hari. O mga tanong. O sino pa ba? At gumagamit ka pa nga ng video clip. O, teka muna. Eto na. Binerify, pakinggan, nabubuli. Highlight topic natin. Nabubuli raw sa school. Wala kaming balita. Wala kaming alam. Lahat, nanonood kami. Sa Randy kasi walang nababanggit. Katunayan siya ay masaya. Sa ilang live ni Vianse at sa ilang content niya, hindi mo makikita na nabubuli siya or hindi mo siya makitaan na stress siya kumbaga. Yan yung sinasabi na patawa-tawa ka lang sa harap ng kamera para ipakita mo lang na malakas ka. Madaling magpakita na masaya ka, madaling mag-pretend na okay ka, pero deep inside, sabog ka na pala. Yan yung katotohanan dyan. At sa ganyang sitwasyon, hindi maiwasan talaga na walang mangbully sa'yo at hindi maiwasan na hindi ka magkakaroon ng depresyon. Pero pilit mo na lang pinapakita na hindi ka apektado sa mga taong ganyan na ginawa nyo ng kabastusan ninyo para lang maipagmayabang kayo na okay lang kayo at patuloy kayo sa pangbabalahura sa ama ng Kalingap. At katulad niyan, na pinapakita mo sa live mo na okay ka, okay siya, pero hindi natin alam sa likod ng kamera niyan. Kaya lang niya siguro yan ginagawa, opinyon ko lang mga kabady ha, pinapakita niya na matapang siya, pinapakita niya na hindi siya apektado, para lang makakuha siya ng pagkakakitaan. Kasi kung pinakita niya na apektado siya, kung pinakita niya na depressed siya,
mas lalo siyang pag-uusapan dito sa Prokalingap. Hindi ko sure mga kabady kung ganyan din yung opinion ninyo kasi opinion ko lang din to. Kasi kahit kami ditong OFW, hindi man kami binubuli, hindi man kami binabash, pero pagdating sa malayo kami sa pamilya namin, madali mag-pretend na okay ka lang, madali mag-pretend na masaya ka, pero hindi nila alam kung ano yung lungkot na dinadala namin dito na mag-isa. How much more andyan na sa sitwasyon sila Viansing ganyan? Hindi imposible na hindi yan apektado, pero pilit niya lang pinapakita na na hyper siya. Kaya siya mas lalong napapahamak eh. Instead na manahimik siya, hindi siya nananahimik, mas lalo niyang dinadala yung sarili niya sa kahihiyan at sa kasiraan. At gumagamit ka pa nga ng video clip. Oh, teka muna. Eto na. Binerify, pakinggan, nabubuli. Highlight topic natin, nabubuli raw sa school. Wala kaming balita. Wala kaming alam. Lahat, nanonood kami. Sa Randy Viansing walang nababagit. Katunayan siya ay masaya. Oo nga, kasi kung si Viansing mismo ang nagbitaw ng ganyan at nagpakita ng ganyan, hindi imposible na hindi mapag-usapan yan dito sa social media. So ngayon, dahil ikaw kapeso, alam mo nang may kaso ka nang haharapin, ganyan pa yung ginagawa mo, mas lalo mo lang nilalaglag at mas lalo mo lang binibigyan ng mapag-usapan yung mga tao dito. So yan yung mahirap kasi sa inyo, iisang team lang kayo dyan, nasa iisang grupo lang kayo dyan, pero wala kayong pagkakaisa sa kung ano yung bibitawan yung salita. Lalo na't magkaiba pa yung mga binibitawan nyo, hindi magkakatugma yung mga sinasabi ninyo dyan. Sa'yo lang? Nanggaling? Ano ang sapat na resibo pruweba? Ay, huwag ka magdamay! Harapin mo ang problema mo, huwag ka! Magsabi na kasuhan na! Ay, teka muna, oh. Pina-verify din po namin. Pina-verify din po namin. Ang ulit, yung love letter kung meron niya. Ngayon, napatunayan. Kaya kasama po sila Nanay Hansel kanina. Pina-verify kaya kasama sila Nanay Hansel. Pina-verify din po namin. Kaya kasama po sila Nanay Hansel. Kaya kasama sila Nanay Hansel. Pina-verify kung meron din sila Nanay Hansel, kaya kasama eh. Subalit. Sa kanina. Wala sila. Wala po sila. Ako lang talaga yung kinasuhan. Wala. So, ikaw lang ang kinasuhan. Teka muna. Ano assurance mo? Ay, narinig ko nga, ang sabi ni Kuya Bal, kasama yung pamilya. Wala. Ako lang ang kinasuhan ayon sa kanya. So, paniniwalaan niyo ba si Kapeso? Hindi, syempre. Bakit paniniwalaan yan? Na sarili niya nga, hirap na nga niya tulungan yung sarili niya. Paano paniniwalaan yan? Na bawat, yung mga katulad niya, no? Na sinasabi mo nga, Ate Bupil, naasan yung resibo niya para masabi niyang nabubuli si Viansing sa school nila. At katulad yan ang sinabi ko, hindi naman yan eh, na pag kinasuhan ka, automatic may record ka na kaagad. Hindi pa yan, nasa abogado pa yan. Malalaman mo lang yan kapag nakita na yung sabuina mo dyan at kailangan mo nang harapin. Kasi hindi pa naman automatic pagsampa mo ng kaso. May hearing pa yan. Ang dami pang beses na hearing yan. Abutin pa yan ng ilang linggo, ilang buwan sa paghihiring para mahatulan kung ano yung karapat dapat ihatol sa nireklamo. At hindi ibig sabihin yan, may nag-file ng case sa inyo, naka-record ka agad sa cybercrime. Nako. Wala. Ako lang ang kinasuhan. Siya lang daw ang kinasuhan. Kaya naman, ipangalanda ka na ikaw lang ang kinasuhan at sila hindi. At sila tinatakot lamang at doon ay kung hindi nasampahan ng kaso, magreklamo sila, magsasampahan ng kaso, babalikan. Parang ganun ang gusto mo palabasin na ikaw lamang ang kinasuhan at sila ay tinatakot lamang. Yun ba ang gusto mo palabasin na kung ay nagtatakot? Oo. Parang yun yung gusto niyang palabasin na nagsasalita si Kuya Val na kakasuhan pati yung pamilya. Pero, ang punto ni Kapeso dyan is siya lang naman yung nakatanggap at chinek nila sa cybercrime kung may haharapin din bang kaso ang pamilya ni Viansing. Pero, sa record doon sa cybercrime, wala silang makita na may haharapin kaso din yung batalero. At yung point ni Kapeso doon is yung sinasabi ni Kuya Val ay pananakot sa pamilyang batalero na wala naman palang kasong ikinaso sa pamilya na yun. Pero, ang point naman dyan mga kabady, ang tanong ko lang, kaya ganyan kayo mag-react ngayon na gusto ninyong balikan si Kuya Val, nakakasuhan nyo dahil sa pananakot. So, ibig sabihin, natatakot na kayo. Yun ba yung punto mo dyan, Kapeso? Yan yung tanong ko dyan. Dahil ba sa gusto mong balikan si Kuya Val na pananakot na sinasabi ninyo na kaso-kaso na yan dahil wala pa silang record sa cybercrime, pananakot na ba agad yun?
or sadyang takot na kayo ngayon? So ito kasi mga kabady, kaya walang makita ang cybercrime unit kahit sa parehong lugar sila sinampahan ng kaso. Sa ilang katao ang sinampahan ni Kuya Val, isa pa lang ang nakatanggap ng sabuhay na sa kanila at ngayon, pinuntahan nila ang cybercrime para i-verify kung meron din ba ang Batalero family na kailangan haharaping kaso. Hindi naman yan pag-file sa'yo, may record ka na kaagad katulad ng sinabi ko kayo sa kanina. Kaya walang makita ang cybercrime unit kahit sa parehong lugar isinampang reklamo ay dahil nasa prosecutor office o piskalya na ang proseso. At wala sa kamay ng pulisya or cybercrime division. Saka lang yan lalabas sa record ng cybercrime kapag natapos na ang paglilitis at pag matapos ng investigasyon na kung saan mahahatulan na. Kaya marami akong nakita din na content creator at mga vlogger na nagre-react na nagpapakasaya ang pamilya Batalero dahil clear ang pangalan nila sa cybercrime na wala silang kasong haharapin. Huwag kayo magpakampante. Wala pang record yan sa cybercrime. For investigation pa lang kayo. So ngayon, kung gusto nyong balikan sa pagkaso si Kuya Val dahil sinasabi nyong pananakot niya yung pagkaso sa Batalero, baka pagtatawanan kayo. Kasi, nung sa buwina ni Kapeso, dumating sa kanya is Friday. So, Sabado tsaka Linggo, walang opisina. So, malamang sa malamang yan, araw sa Lunes mismo, sa araw ng hearing nila, baka dyan pa siya makakatanggap ng sabuina. Kaya wag kayong magpakasaya at wag kayong magpakampante. At wag nyong isipin na tinatakot lang kayo. Kasi nagpapahalataan na kayo ngayon na takot na kayo. Kasi kung hindi kayo nagkakaroon ng takot dahil sa mga sinasampa ni Kuya Val ngayong kaso, hindi kayo ganyan ka-hyper na i-check sa cybercrime kung may record kayo. Pero wala pa yan sa cybercrime. Nasa piskalya pa lang yan. Saka pa lang yan kayo magkaka-record sa cybercrime kapag nahatulan na yung kaso ninyo. Correct me if I'm wrong, mga kabady ha. Yan lang yung pag-unawa ko. Yan lang yung pagka-intindi ko pag nagkaso-kaso. Hindi agad-agad yan makikita agad sa record. Sino ba naman na katulad niya kahit sa barangay, kung walang magrereklamo sa'yo, kung walang mag-aano sa'yo, paano ka magkaka-record dyan kung hindi kayo pupunta at hindi kayo ipapatawag muna doon? Kahit sa barangay lang yan ha. Sa abogado pa kaya? Na dyan na kayo magkakasuhan na talaga na mas mabigat harapin yung kaso na yan na nasa itaas na kisa dyan sa barangay. Yan sa barangay, kung katulad niyan, inireklamo ka, hindi ka pa sumipot, hindi pa kayo pinag-usap, di ba wala pang ire-record dyan? Wala pang isusulat dyan kung ano yung record, kung ano yung nangyari sa inyo, bakit ka pinatawag, bakit ka pinabarangay, ano ba yung kaso mo sa tao na yun, bakit ka pinabarangay. Dyan pa lang sa barangay pa lang, dyan mo na makakukuhanan ng base. Ito pa kaya na nasa itaas na ipapataas na yung kaso? Na abogado na mismo? Sige nga. Ikaw lamang. Ha? Ikaw lamang ang kinasuhan. Kaya, sila ang hindi kinasuhan, so pananakot. Pwede kasuhan. Teka muna. Ha? O, pakinggan. Ano yan sabihin niya? Okay. Wala sila. Wala po sila. Ako lang talaga yung kinasuhan. Siya lang daw ang kinasuhan. Narinig niyo? Kaya naman, Clear ko yun na wala ko sila. clear yan. Wala. So, ngayon, kung walang kinasuhan, ano ang sabi? Ano ang sabi nito? Pakinggan. Kahit sabihin, wala. Kahit sabihin sa'yo, wala po. Okay. Ano ang sabi? Ano ang masasabi niya? Kahit si B, wala ha? Malinaw. Kahit si B, wala. Kahit yung magulang, wala. Siya lang daw ang kinasuhan. Kaya naman, nakapagsalita na Kaya pwede sila, pwede nila balikan yan kasi nananakot. Nabukot. kaya pwede na lang balikan yan kasi nananakot ng bubuli. Hindi pa nanakot yun. Meron na Ikaw na mismo, proven and tested mo na. Yung mga sinasabi ni Kuya Val, di ba, pinagtatawanan mo pa. Kasi nung isang araw, di ba, atat ka? Naasa na yung kaso. Ngayon, nandito na. Bakit? Ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo i-content si Kuya Val tsaka si Kalinga Prab. Dati nung hindi ka pa nakatanggap ng sabuina, ang lakas ng trip mo, mang-asar at manghamon sa mag-ama dyan. Ngayon, dahil nagkaroon ka na ng sabuina dyan, bakit nag-iba na yung mood mo kapag nagla-live ka? Yan yung gusto mo, na balikan si Kuya Val. Dahil nga sa paniniwala mong pananakot lang niya, ibig sabihin, takot na kayo ngayon. Ganun lang yun. Kahit hindi pa magsabi si Kuya Val, nakakasuhan kayo. Doon pa lang sa pagpatulfo ng pamilyang Batalero. Hindi nyo nakita lahat ng mga comments doon
Sa Raffy Tulfo in action, again, sa pamilya na yan, hindi na ba pangbubuli yan? Dahil lang na hindi pa sila nakatanggap ng sabuina o love letter nila, sasabihin ninyo na pananakot, ay sadyang, alam na, natatakot na talaga kayo. Huwag kasi kayong magmadali. Kasi sa lahat ng bagay, step by step yan dyan. Hindi yan pwede na yung sabi mo na, attorney, magkakaso ako, bukas padalhan mo na agad to ng papeles, bukas satulan mo na kagad. Hindi ganun yun. May proseso dyan. Kaya nga kayo pinatawag, kaya nga kayo binigyan ng sabuina para nga harapin nyo yan para maimbestigahan both side at nang mahatulan yan sa bandang huli. At yung pangbubuli kay Beyonce, lalo na sa school nila, hindi naman kasi katulad niyan dito no sa totoong buhay lang mga kabady no. Hindi tayo pare-parehas ng opinion, hindi tayo pare-parehas ng pag-iisip na porket alam mo sa sarili mo na okay ka, na alam mo para sa sarili mo tama ka, hindi lahat ng tao agree sa'yo. Hindi lahat ng tao na dahil ikaw yung nagpatulfo kay Kuya Val doon, dahil ikaw yung nagreklamo, yung simpatya ng tao nandyan sa'yo. So, hindi naman, katulad yan sa school nila, sinasabi dyan sa ni Ate Bopel na nabubuli daw si Beyonce sa school nila. Kasi, hindi naman kasing bobo niya yung mga tao dyan sa school nila. At hindi katulad niya na wala siyang puso sa mga taong nakatulong sa kanya na hindi maintindihan kung ano yung tama sa mali. May masasabi yung mga tao dyan nakapaligid sa kanya. At hindi niya maiiwasan yun, lalo na't nakapublic siya. Maiiwasan na niya lang yung pangbubuli ng mga tao kapag tumigil siya dito sa social media at magkulong na lang siya sa sariling bahay nila. Total, may aircon naman maganda naman bahay nila. Di ba mga kabady? Kahit dyan mismo sa barangay nila, kahit lalabas lang yan, kahit magpalakad-lakad lang yan, nakakasigurado ka ba na yung nakasalubong mo, yung pag-iisip niya katulad sa pag-iisip mo na agrabyado ka? Hindi. Kasi kahit anong gawin nyo na issue at pakulo dyan para lang makuha ang simpatya ng tao, yung tao, gising na gising sa katotohanan kung paano kayo tinulungan ng Matubang family. At kung paano makatulong ang Kalingap dyan sa Bicol. At maswerte kayong mga taga Bicol dyan dahil meron kayong Kalingap community na tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Na kahit saan ka pa magpunta, kahit kanino ka pa magtanong, may makapagsabi siguro na maswerte kayo dahil meron kayong Kalingap dyan na malalapitan. Kasi kung sa gobyerno nyo pa yan, ilalapit, ang dami pang prosesong papeles dyan. Ang dami, kuha ka pa ng barangay clearance, kukuha ka pa ng ganito ganyan para lang maipasa sa kanila, para lang makakuha ka ng ng tulong. Pero magbabayad ka pa, gagastos ka pa, pero dyan sa Kalingap, imagine niyo, videohan ka lang, hindi pa na-upload yung video, hindi pa sigurado kung may kikitain dyan sa vlog na yan sa'yo. Pero nakatanggap ka na ng pera. Di ba yan yung ginawa sa'yo, Beyonce? Bago pa na-upload yung video na yon, nagkapera ka na wala pang kasiguraduhan si Kalingap Rab kung papatok ba yung kwento ng buhay mo o hindi. Tapos ngayon, yan yung gagawin nyo sa mag-ama. So, hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo, pabor sa kung ano yung pinaglalaban mo. May mga kanya-kanya niyang isip, may mga kanya-kanya yan silang opinion kung ano man yung para sa kanila yung tama. At sana, kung ganyan na lang sana, kung nanahimik na lang sana kayo, hindi kayo sana aabot sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam mga kabady kung ganyan din yung opinion nyo ha. Nagbabasa ako ng comments nyo eh. So may mga kanya-kanya tayong saloobin, may mga kanya-kanya tayong pag-iintindi, at may kanya-kanya tayong paniniwala. So yun lang muna, hanggang doon lang muna yung reaction natin kay Ate Bupil mga kabady, no? At kung nabubuli man yan siya, wala siya ibang sisihin dyan, kundi sila mismo dyan. At lalong-lalo na, yung sila na nga magkasama dyan, nagkakaisa na nga sila para pagkaisahan yung mag-ama dito, pero hindi pa magkatugma yung mga statement nila sa mga live nila. Sila mismo nagkakalaglagan na. Di ba mga kabady? So yun lang mga kabady, no? Sa sulok man kayo ng mundo, ingat kayo palagi, God bless, at to God be the glory sa ating lahat. Bye-bye.